Ako yung 19 years old na naging secret ng isang politiko. 19 lang ako noon. Second year college, probinsyana, scholar. At akala ko, kapag pinili ka ng isang makapangyarihang lalaki, ibig sabihin, espesyal ka. Lumaki ako sa simpleng pamilya. Tatay kong jeepney driver, nanay kong nagtitinda ng kakanin sa palengke. Ako ang pag-asa. Ako ang mag-aahon sa amin sa hirap. Kaya noong nakapasa ako bilang scholar sa isang kilalang universidad sa Maynila, pakiramdam ko, kalahati ng laban, panalo na ako. Political science ang course ko. Pangarap ko maging abogado balang araw. O baka tumakbo sa gobyerno. Idealistic ako noon. Naniniwala ako na may mababait na leader, na may mga politikong tunay na nagsisilbi. Hanggang sa makilala ko siya. Mayor siya ng isang malaking syudad. Guest speaker sa outreach program ng school namin. Maayos manamit, magaling magsalita. Kapag nagsalita siya tungkol sa serbisyo publiko, parang gusto mong maniwala na may pag-asa pa ang bansa. Pagkatapos ng event, lumapit siya sa ilang estudyante. Isa ako doon. "Anong course mo?" tanong niya. "Political science po." Ngumiti siya, diretso sa mata ko. "Future leader." Hindi ko may paliwanag pero parang may dumaloy na kuryente sa dibdib ko. Sa dami ng tao, ako ang tinandaan niya. Ako ang kinamayan niya ng mas matagal kaysa sa iba. Kinagabihan may nag-message sa akin. Unknown number. "Hi, this is Mayor. I hope you got home safe." Nanginginig pang kamay ko habang nagre-reply. Doon nagsimula ang lahat. Sa una harmless. "Kamusta classes mo? Ang talino mo talaga. I'm impressed sa sagot mo kanina." Walang bastos, walang mali siya. Pero may pattern. Laging gabi ang tawag, laging naka-private number, at laging may paalala. "Delete our convo ah. Sensitive kasi ang posisyon ko." Naiintindihan ko raw dapat. At dahil 19 lang ako at siya isang mayor, naniwala ako na normal lang yun. Hindi ko napansin na ako ang laging kailangang mag-adjust. Unang beses niya akong niyaya mag-dinner sa private room ng isang restaurant. Hindi sa mall, hindi sa public. "Para walang issue," sabi niya. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang halo ng kilig at takot. Hinawakan niyang kamay ko sa loob ng kotse niya pauwi. Madilim, tahimik. "Trust me," bulong niya. Sa edad na 19, kapag isang makapangyarihang lalaki nagsabing trust me, parang medalya yun. Parang pinili ka. Parang may halaga ka. Hindi ko nakita ang red flag. Ang nakita ko, opportunity, protection, connection, future. Unti-unti naging lihim ang lahat. May kondo na binayaran niya para may space ka kapag mag-aral. Sabi niya, may allowance buwan-buwan para hindi ka na mahirapan. Pero kapalit noon, hindi niya ako madala sa mall. Hindi niya ako may pakita sa pamilya niya. Hindi niya ako maipost. Hindi niya ako matawag na girlfriend. "Hintayin mo lang matapos ang term ko." Pangako niya. Maraming mata, delikado. Sa bawat pagdududa ko, may paliwanag siya. At sa bawat paliwanag, mas lalo kong kumakapit. Isang gabi hindi ko na napigilan. "Ano ba talaga ako sa'yo?" tanong ko. Tahimik siya sandali. Tapos ngumiti. "Special ka." Special. Hindi girlfriend, hindi partner, hindi mahal. Special. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng salitang iyon. Kapag may event siya, nasa audience lang ako. Tahimik, nakaupo sa likod. Pinapanood siyang may kasamang legal wife sa stage. Humingiti sa camera. Hawak ang kamay ng asawa niya. Habang ako, nakatago sa backstage ng buhay niya.
Unti-unti nagbago ako. Hindi ko na masyadong kinakausap mga kaibigan ko. Ayokong may magtanong kung bakit may kondo ako, kung bakit may bagong phone ako, kung bakit laging may kotse na sumusundo sa akin. Naging magaling ako magsinungaling. Nagpa-part-time ako, may sponsor yung scholarship, habang ako, unti-unting nawawalang sarili ko. Hanggang isang araw may kumalat na picture. Hindi kami magkasama sa frame, pero pareho kaming nasa isang private resort sa parehong araw. May netizen na nag-compile, may nagtanong. Biglang nag-iba ang tono niya. Bakit ka careless? Ayusin mo sarili mo. Alam mo bang pwede akong masira dito? Hindi na, kumain ka na ba? Hindi na, ingat ka. Hindi na, miss na kita. Galit, takot, damage control. Doon ko na-realize, hindi ako minahal. Ginamit ako. Ego boost, distraction, secret. Nung sinabi kong ayoko na, hindi siya nagmakaawa. Hindi siya lumaban, hindi siya umiyak. Ang sabi lang niya, malamig ang boses. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Hindi niya ako direktang tinakot, pero ramdam ko ang kapangyarihan niya at ang kahinaan ko. Isang mayor laban sa 19 years old na scholar. Sinong paniniwalaan? Ilang gabi akong hindi makatulog, hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil hinayaan kong maging maliit ang sarili ko. Hinayaan kong tanggapin ang pagmamahal na patago. Hinayaan kong paniwalaan na sapat na ang special. Isang araw umuwi ako sa probinsya. Umupo ako sa tabi ng nanay ko habang nagbabalot siya ng suman. Tired ka ba anak? Tanong niya. Ngumiti lang ako. Hindi niya alam ang buong kwento. Pero sa simpleng tanong niya, doon ko naramdaman kung gaano kalayo ang nilakbay ko. Hindi pa taas, kundi pa baba. Ngayon 21 na ako. Graduate na. Mas malinaw ng mata ko. Hindi ko na romanticize ang power. Hindi ko na hinahabol ang validation ng lalaking may posisyon. Alam ko na, kapag kailangan kang itago, hindi ka mahal. Kapag kailangan mong manahimik para protektahan siya, hindi ka partner. Kapag ikaw ang may pinakamalaking risk at siya ang may pinakamalaking pangalan, hindi relasyon yun. Power imbalance yun. Hindi ako proud sa nangyari, pero hindi na rin ako nahihiya dahil mas malaking kahihiyan ang manatili sa relasyong ikaw lang ang talo. Ngayon kapag may estudyanteng lumalapit sa akin para magtanong tungkol sa politics, sinasabi ko sa kanila, hindi lahat ng magaling magsalita ay mabuting tao. Hindi lahat ng nagbibigay ng pera, koneksyon o pangako may intensyong mahalin ka. Minsan, gusto ka lang nilang kontrolin. At kung may natutunan man ako sa pagiging secret ng isang politiko, ito yun. Mas masarap mahalin ng tahimik kung pareho kayong malaya. Pero kung ikaw lang ang tahimik habang siya ay malaya, hindi pag-ibig yun. Pagkakakulong yun. Ikaw, papayag ka bang maging lihim ng isang taong hindi kayang panindigan ka sa harap ng mundo? O pipiliin mong maging babae na hindi kailanman kailangang itago? Kahit gaano pa kalaki ang pangalan ng lalaking naliligaw sa'yo,